Kaya pala tahol ng tahol. Ito nga ho, pag-usapan natin mga reaction update PH ha. Nakita naman ho natin itong si ayan o, si Padre, mga ka-update. Itong Padre na ito, kung makatahol dito kay BP Sara, yan naman ho pala. May lumabas ho kasi na footage ho niya kasama ni Martin Luther King at ni Charis ng House of the Representatives. Ayan mga ka-update, kitang-kita naman ho natin na nagkakabigayan na ho eh. Ito, titignan ho, ayan mga ka-update. O, ito yung maleta na alam na ho nyo mga ka-update ha. Ano kaya laman ho niyan? Hindi yan pera mga ka-update, kundi alam nyo mga ka-update ha. Ayan, kitang-kita ho talaga natin. Kaya pala galit na galit ito kay Bibi Sara. Kaya po pala galit na galit sa mga Duterte, yung mga pari na ito, anti-corruption, yun pala anti-BP Sara. Anti-BP Sara, mga ka-update, hindi ho anti mga Marcos o antay mga magnanakaw. Si VP Sara lang ho kasi mga pinupuntirin ng mga ito. Ayan mga kabdito. Ayan o, nakitang-kita ho natin yung bungisnis ni Pader. Kasama ho yung puta niyang isa pang congressman dyan sa House of the Representatives. Ayan o mga kabdito, kitang-kita talaga natin. Grabe. Kaya pala kung tahul-tahulan si VP Sara, tsaka yung mga Duterte, na i-impeach na daw si VP Sara mga kabdito. Akala mo hindi tumatanggap ng lagay kay Luther King. Kaya po pala yung mga iba, hindi ho natin nilalahat, yung mga Catholic Church dyan, paboritong-paborito, ito si Tamba. Yun pala mga kabit, binibigyan ng mali-maleta ni, alam nyo na, ayun o mga kabit, sobrang liwanag pa ho sa sikat ng araw, ganyan ho kawalang hiya yung mga magnanakaw dyan, na etong pari na ito mga kabit, akala niya malinis. Akala ho niya galing sa bulsa nito si Martin Romualdez, pero ang totoo ho niyan, galing ho sa atin yan, yung mga taxpayer ho dyan, mga kapit, galing ho sa kaban ng bayan. Kaya itong magnanakaw na ito, idadawit niya pa talaga yung iglesia ng simbahan, mga kapit, sa kanyang pagnanakaw sa gobyerno. Di ba? Kitang-kita na ho natin yan, no? Sobrang liwanag pa ho sa sikat ng araw. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw na nagkakabigayan diyan sa simbahan. Kaya mga kaudit, wala ho tayong papalampasin, wala ho tayong paligoy-ligoy ha. Pag-uusapan ho natin itong pari na ito kung saan tumatanggap ng lagay kay Luther King, kay House of the Representatives, nag-iisang Charis. Ayan mga kaudit. Kaya mga kaudit, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Sabay-sabay ho tayo mag-react, mag-komento sa pag-uusapan natin ito na ito nga si Padre Damaso. Hindi ho pala siya si Padre Damaso mga kapatid. Ito si Padre, alam nyo na, anti-BP Sara, galit na galit. Yun pala, may sinisikretong, alam nyo na, kaya mga kapatid, rekta na ho tayo. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ng bagong Pilipinas update. Title, itong sabi niya, maliit na maleta is spotted. Very generous talaga ito si Pork Barrel King, kaya tiba-tiba na naman paldo pader. So, ito may mga pictures na pinakita dito. Si dating Speaker Martin Romualdez, Congressman Jude Asidre at may napanood akong video nito Pati si Congressman Sandro Marcos nandun sa isang misa. At nandun isang pare, hindi ko kilala sino itong pare, nakasuot ito ng green na, anong tawag yun, sotana. Tapos mayroong cap dito sa Kitang-kita yung pagbigay ng black na maleta. Paano ko ba maipakita sa inyo dito? Yan I'm sorry, hindi ko, basta black na maleta inaabot ng mga kongresista sa pare. So ang tanong, ano kaya ang laman ng maleta? Alangan namang papeles. So most likely baka lang kasi hindi naman natin nakita ang laman.
baka pera. At hindi naman masama magbigay ng pera sa simbahan, di ba? Di ba may offering? So, anong nakikita dito? Generosity? O di ba ang isyo? Unang lumabas yung isyo sa mali-malitang pera pag labas testimonya ni Orly Gutesa sa Blue Ribbon Committee. Nagdi-deliver ng basura. Okay, yung pala mali-maleta na puno ng pera, estimated, nakalimutan ko, 48 million ba ang laman ng isang maleta. Kasi nakikita daw ni Orly Gutesa may post-it, yellow post-it, nakalagay yung amount, 48 million. So yun, dinideliver nila sa bahay ni Saldico, bahay ni dating Speaker Romualdez, hanggang doon sa Aguado Street, malapit na sa Malacanang. Ayun. Kaya lumabas yung mali-malitang pera. Hanggang ito na, Gutesa, hindi pa masyadong pinapaniwala nung una. Nung nagsalita si Saldico, kinonfirm niya na totoo na si Gutesa ay nagdi-deliver ng mali-malitang pera. Ayun. Ay, nako. Tapos Ayan mga kabit, isa pa ho yan, kaya galit na galit itong mga, ayan, si Luther King at si Bangag. Galit na galit dito kay Saldico. Kasi nga ho nilantad na ni Saldico lahat ng nalalaman niya. Lahat ho ng mga sinabi ni Gutesa, pinatotohanan ho niya, totoong nagdi-deliver sila sa Aguado, sa Malacanang, kay Bobong Marcos Jr. at kay Martin Luther King. Pinatotohanan ho lahat ni Saldico, kaya nga nakikita naman ho natin, hinahunting ho si Saldico kahit nasa saang bansa ho siya mga kapit, yung mga ating OFWs, wag na wag ho nating ilalantad ito si Saldico. Dahil mga ka-update, itong si Saldico nanganganib na ho yung buhay niya. Gustong-gustong patahimikin ni Bangag. Kasi nga marami ho sikretong ilalantad pa ito si Saldico. Ngayon nagre-relax muna. Hayaan ho natin na mag-enjoy yung Pasko ni Saldico. Pero okay tayo mga update na oo, mananagot siyang si Saldico sa ating bansa. Pero marami pa ho siyang ilalantad. Marami pa ho siyang isisiwalat sa sindikato ni Bangag at ni Luther King, mga kapatid. Marami pa hong ilalantad diyang taong yan. Kaya pakiusap po natin sa ating mga kababayan, oras na makita nyo si Saldico, kahit saan lupalop ng bansa mga kapatid, wag na wag ho natin ilalantad kung nasaan siya. Wag na wag ho natin siyang bibigyan ng litrato, ipopost sa social media. Wag na wag ho natin gagawin yan. Hintayin lang natin, hayaan muna ho natin yung safety ni Kong Saldico. Dahil yung totoong mga mastermind dito, nandiyan ho sa gobyerno, nasa Malacanang, kausap si Auntie Claire Castro. Yan ho yung mga magnanakaw na veterano. Yan po yung mga totoong mastermind, mga kapit. Yan yung kailangan managot sa taong bayan. Na kailangan, mga kapit, kung totoo lang na maisulong yung kagustuhan nga nitong si Senator Bato, bitay sa mga mapapatunayang nagnakaw sa kaban ng bayan, sigurado ho, marami hong mabibitay sa araw na yan, mga kapit, ha? Maraming hong mabibitay. Dahil nga, mga kapit, si Senator Bato, anti-corruption din ho yan. Anti-corruption din ho, yung pinanggigigilan nila. Yun si Senator Bato, hindi din ho natin alam kung nasaan siya. Dahil siya ho yung pinag-iinitan, gusto daw ho siyang damputin ng ICC. Ganyan ho kawalang hiya itong gobyerno ni Marcos Jr. Meron tayong sariling jurisdiction, meron ho tayong lahat, may sarili ho tayong batas, konstitusyon, pero hindi ho nila sinusunod yun. Labag ho sa kalooban ng ating batas, labag din ho sa ating bansa. Yang ginagawa nitong abnormal na si Bangag. Lahat ho ng kawalang hiyaan, mga kapatid, gagawin ho nila para mapatalsik. Ito mga Duterte, yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte, lahat ho ng sangkot o kakilala ni Pangulong Duterte at gusto nilang matanggal sa pwesto. Diba? Gusto ho nila matanggal yan kasi nga ho yung baho ho nila, mga kapatid, umaanyasaw na. Bumabaliktad na yung mundo ni Marcos Jr. Tulad na lamang nito si Tambaluslos. Meron na naman nag-leak. Na video niya. Tingnan niyo, inaabutan ng maleta. Tingin niyo ba magkano yung isang maleta? Mga kapatid, tanong lang ho natin, hindi naman panigurado at bababa ng 1 milyon yan.
hindi na ho bababa ng 1 milyon yan, lalong-lalo na. Itong pare na to, kung tumahol ng tumahol kay Bibi Sara, akala mo, malinis yung ano, yung pala, tumatanggap ng galing sa nakaw, galing sa taong bayan, yung pera. Diyan ho nila pala pinopondo yung kanilang mga billion-billion na kinukurakot. Grabe ho ano mga kapatid, grabe ho kawalang hiya itong admin ni Marcos Jr. Di ba? Harap-harapan ho. Pagkatapos ng misa, isipin niyo ho yan. Ha? Hindi mo na sinumulan mga kapatid eh. Tinapos talaga yung misa para by next week nga naman, nakagawa na naman silang kasalanan. Ngayon, mag-aano sila mga kapatid. Lilinisin na naman ho nila yung mga kasalanan nila. Itayin ho nila yung 1 week para, okay, pwede na to. May 1 week na naman tayo para magmalinis. Ganyan ho sila mga kapatid. Kung ano-anong question nila sa testimony ni Gutesa nung una, doon sila nagsentro sa peke daw na notary public. Kaya lang, nung nagkaipitan na, nung may kailangan na nilang mag-sample ba o magpapogi, nasabi nila noon, walang walang matibay na ebidensya laban kay Martin Romualdez. Yon ang pahayag ni Pangulong Marcos mismo at saka ni Ombudsman Boying Rimulya. Walang matibay na dahilan. Wala daw kung matibay na dahilan. Pero nga ito, nilaglag ni Kong Saldico, sino pa ho ba yung nilaglag niya? Ito nga si Liz Araneta, yung mga pag-i-import, sila yung, alam niyo na ho, yung ginigilig-giliran ho nila para sila lang yung kumikita. Si Tambaloslos, nilantad na lahat ni Saldico yung mga baho na itong admin ni Marcos Jr. pero wala ho silang maibigay. Sinasabi nila AI. Si Auntie Claire naman, bakit nagulat siya na ba't ang bilis na magbaba ng buhok ng Saldico kung totoo yan? Di ba? Yung mga ano ho nila, yung mga kasagutan ho nila pag naglalabas ng matinding babala, mensahe ito si Saldico o video, mabilis ho sila nakakariba. Mabilis ho sila nakakariba tapos sasabihin ni Pangag na nakikipag-areglo itong kampo ni Saldico na yung kanyang mga kapatid apogado. Nakikipag-areglo daw ho sa kanila. Ang kapal naman ho ng pagmumukha ni Pangag. Mas okay ho yung ginawa ni Saldico kasi yung plano ho talaga niyan mga kapatid. Yung plano ni Marcos Jr. dyan, tsaka ni Luther King, si Saldico lang yung ilalaglag. Ang kaso, si Saldico mga kapatid, bigla hong bumaliktad. Hindi ho nila inaasahan yan. Hindi nila inaasahan na biglang babaliktad si Saldico at sila ho yung kakalabanin niya. Di ba? Kaya itong si Saldico, kahit na may pagka magnanakaw din mga kapatid, nagbilib ho tayo sa kanya. Kasi nga ho, lalabanan niya na mismo yung mastermind ng korupsyon. Di ba? Lalabanan niya na ho yung mga, alam niyo na yung naging kaalyado niya. Imposible din naman kung walang nakuha si Saldico. O alam ho natin yan, pero tandaan ho natin mga kapatid, si Saldico, super credible ho yan. Pinaka-credible witness ho yan mga kapatid kontra dito sa bangag na administrasyon na to. Labanan lang niya ho yung mga magnanakaw dyan sa gobyerno. Okay ho tayo dyan. Milyong-milyong Pilipino yung naniniwala dito kay Saldico. Milyong-milyong Pilipino yung sumusuporta ho din sa iyo. Kaya kahit nasaan ka man kung Saldico, kung makikita mo itong ating video, mag-iingat ka. Mag-iingat ka kasi alam na alam mo na. Alam na nila din kung paano ka gumalaw. Ang problema, hindi ho nila alam kung nasaan ka. Yan yung pinaka-maayos na mangyayari. Kaya kung Saldico, kung nasaan ka man, mag-iingat ka lagi dahil alam po namin, milyong-milyong Pilipinong sumusubaybay sa iyo, marami ka pa hong alam sa sindikato ni Marcos Jr. Marami ka pang ilalantad sa kabalbalan netong admin ni Bangag. Diba? Wala. Gross negligence lang daw ang pwedeng maisampa kaya Tapos bigla nung nagsalita na si Saldico, oy, grabe, mabilis pa sa alas 4. Ang DPWH Secretary Vince Dizon, ICI, nagpunta na sa Ombudsman. Nagsampa na kunuhay ng reklamo, grab ba yun, plunder, reklamo laban kay Martin Romualdez. Ano ang basihan nila? Yung affidavit ni Orly Gutesa.
Di ba nakakapagtaka? Nung una, binabaliwala nila yung affidavit o sinumpang salaysay, pahayag ni Gutesa, biglang kung wala pang saldi ko na nagsalita, baka hindi sila magsampa ng reklamo laban kay Martin Romualdez. But anyway, balik tayo dito sa pare na tumanggap ng nakamaleta. Bahala na kayo, mag-isip kung ano ang laman ng maleta. Speculation lang, baka pera. Kung pera nga naman, hindi naman masama na magbigay ka ng donasyon, donasyon sa simbahan. Di ba? Ang tanong ulit dyan is, saan galing yung pera? Pera ba nila ng personal? Pera ba ni Martin Romualdez? 3 kongresista na identified. Yung nakita ko sa video. Martin Romualdez, Jude Asedre at Sandro Marcos. Kung pera ang laman, tanong, pera ba nilang sarili o galing saan? I don't know kung galing saan, kung pera ang laman. Kaya, ang ating mga kaparian, yun, ikulong na yan. Ikulong ang mga kurakot. Ikulong na yan, ikulong na yan. Hanggang ganun lang ang sigaw ng karamihang pari. Parang galit na galit kuno sa korupsyon. Kaya lang, wala namang, hindi naman nila pinapangalanan sino yung ikulong. Wala namang accountability. Generic naman yung ikulong na yan, ikunulong. Sino yung ikukulong? Wala lang. Basta lang, meron lang magsigaw-sigaw ng ikulong na yan. Yun na ang ginagawa ng mga kaparian. Tapos sa talamak, trilyones, bilyones na nawawala sa kaban ng bayan, nilulustay. Sumisigaw-sigaw nga ho sila mga kabit na ikulong na yan, ikulong na yan. Pero yung totoong pinaparinggan ho nila, mga kabit, si BP Sara lang. Si BP Sara lang ho talaga. Dinedemolish ho nila, kaya nga ho sinabi niya itong may naglantad na demolition job yung ginagawa ng mga makakaliwa. Lahat ho talaga sila nagtutulong-tulong. Kahit sino mga kabit, yung pati Katoliko mga kabit, ginagamit ho nila para, alam nyo na, para siraan si BP Sara. Para ho pabagsakin ang mga Duterte. Pero milyon-milyon Pilipino ang nakakaalam niyan. Yung totoong sumusuporta kay BP Sara. Lahat ng nagmamahal ng mga sa Duterte, nakikita ho natin yung totoong serbisyo nila. Tingnan nyo ito si Bangag. Hindi ho alam yung nangyayari sa ating bayan. Hindi niya ho alam yung totoong nangyayari. Dahil focus ho sila saan? Sa pagnanakaw. Focus ho sila dyan sa goal nila. Grabe nga mga update Dinaig niya ho yung tatay niya ngayon na Guinness Book World of Records mga kabit. Yun, alam naman po natin, search nyo yung si Guinness Book World of Records, si tatay niya, si Senior. Ayan mga kabit, makikita nyo na nasa history na pala to. Pati ibang bansa, alam na pati Amerika, alam na. Tapos pinulit na naman ng kanyang anak. Sinong anak mga kabit? Si Bobong Marcos Jr., Bangag. Sino pa yung kasunod mga kabit? Uulitin din ho niyan. Tingin nyo kung maging presidente itong si Sandro Marcos mga kabit, hindi niya gagawin yung ginagawa ng kanyang lolo at tatay. Nasa kanya na ho yan. Congressman pa nga lang ho, meron ng kulang-kulang di umano 51 billion insertion. Sino naglantad mga kabit? Si Saldico. Pinangalanan din nga itong si Cheris ng House of the Representatives na isa ho sa Pork Barrel Kings. Kapat magtito ho talaga sila. Nasa dugo na ho talaga nila yung mga pagnanakaw. Nasa dugo na ng mga Marcos, nasa dugo na ho nila yung mga nagnanakaw sa gobyerno. Wala man lang silang sinampahang opisyal itong kasimbahan na ang isinampa, ang nagsampa isang pare, Father Flavio Villanueva. Sinampahan pa naman si BP Sara ng dahil lang sa confidential funds. Ayun na, medyo may mga nagre-react na may obispo pa nga, saan bang Kidapawan nata sa Mindanao, nagre-reklamo na kokonti na daw ang nagsisimba ng mga Katoliko. At nananawagan siya na magsimba naman kayo. So, ano bang dahilan? Bakit pakaunti na ng pakaunti ang mga Katoliko na nagsisimba? Ang iba, nababasa kong comments, dahil daw sa ginagawa ng mga kaparian. I don't know.
Okay, salamat mga kaibigan sa Paano ho hindi mawawalan ng gana yung mga ating kababayan kung malalaman nila na ito ngang si Bangag, si Luther King, nagbibigay ho ng pondo diyan sa Katoliko pero hindi naman sa kanila pala galing. Galing pa ho yan sa mga Pilipino, yung mga nagbabayad ng buwis. Lahat po ng Pilipino may karapatang magalit, sumabog sa ginagawa ng animal na administrasyon na to. Kaya mga ka-update, kung meron ho kayo naging komento, reaction, opinion sa ating naging tinalakay, pag-usapan ho yan natin sa comment section. Kaya mga ka-update, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.